Hello guys, at ngayon ay dire-diretso na tayo sa may second video. At kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo balikan doon sa may channel natin, And kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Then pakipress na rin yung notification bell para palagi ka manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. So, setup muna natin guys. Stock update tayo guys. SEC palagi ito nagte-trending. Of course, din natin sinasama kasi kasama naman palagi sa may second video Kaya sa weekly, so ano nangyari? Okay, so medyo nasusustain naman as of now. Medyo berde, even though na may gap down dito, And sana lang, of course, maulit-ulit yung dati. Ayan, rally since meron ditong mga gap down. So right now pangatlo na gap down ulit, and kung kakainin ulit siya ng candlestick maganda, and kasi babalik to panigurado sa may labas ng trend line natin. So as of now kasi nasa loob ulit ng triangle ayun Okay, pasok ulit dito Ayan, so this is very crucial for SEC. So tingnan natin sa daily chart. Medyo nag-hold pa naman nag-hold. And ang dito kinagandahan naman, oversold na siya. Okay, pwede na mag-bounce. Ready to bounce na, Huwag nga lang mabubuhusan kasi possible malaglag pa rin dito 29 to 30, and kasi nga trend line yan sa baba since May 2023. Ayan, so ito siya guys, ayan pa, and kung malaglag nga possible dito yan diyan, malapit sa 29.30. Next natin, DMC. Sa weekly chart, of course, nasa support pa din. Medyo walang movement to, So, doon pa rin sa may support pero of course, be ready guys. Just in case na mabuhusan to, so pwedeng ma-hit yung 10.7 na sinasabi natin. Okay, kasi trend line yun Ayan since 2021. Of course, pagka na-hit yun, so sa malamang magkaroon tayo ng bounce play. Solid bounce play guys, And kasi kung pagbabasihan natin yung mga previous bounces, super solid guys. Okay, so for now, check natin. So nag-stay pa naman dun sa may 200. Nakatouch na guys, plus confluence dun sa may horizontal support. Then kung titingnan natin, meron tayo ditong gap down. Okay, pwede ma-fill dyan once na tayo magkaroon ng bounce play dito. Ayan. Next, LTG. Okay, sa weekly chart, grabe So pumutik 10.36. Okay, nag-breakout. So ngayon, the question is, possible bang mag-retest dito? Sa may 10.55 na yan. Yes, pwede, possible yan. Pero ang pinaka-crucial kasi rito, yung pag-breakout dun. Diba? Ayan. So based naman dito guys, may chance kasi hindi pa naman siya overbought. Medyo malayo pa actually. Okay, so we're hoping guys, kasi nag-hold sa may 200 diba? So yun yung pinaka-crucial dun.
nag-hold sa may 200. Kasi kung di nag-hold dyan, sa malamang baka dito papulutin yan sa may 9.5, no? And kasi trend line din yan. Ayun, no? Sa daily chart, grabe, solid nung no? Okay. Sa daily chart, pwede. Hindi pa siya actually overbought. Ayan. So, pwede to guys. Hanggang dito bukas, no? Or kung buusan man, yung support po natin dyan, ito, 10.2. Okay, overall, goods yung itsura. Pero ang confirmation natin dito na magiging bullish, yung breakout nga sa susunod na resistance, no? Next, LTG tapos TL. Weekly chart. Same pa din, nandun, Okay, nag-hold pa rin. Malapit dun sa may 200D. Tapos confluence sa may trend line. And as well sa may horizontal support. Of course, medyo strong yan. Solid. Ayan. And kung titingnan natin, nagberde ulit yung itsura ng candlestick. Ayan. So, medyo magandang pangitain to. Ayan. Pero tignan natin kasi still downtrend pa rin to. Ayan, downtrend. Okay. Pagka nag-breakout, pwede natin i-target ito, guys. 1.5. And yung close niya, closing price kanina 1,462. So as of now, let's see kasi andun nga sa may support no? Ayan. Next natin, TL tapos ALI. So eto na yung sinasabi natin, So ano ba nangyayari? Of course, medyo nag-hold. Kung papansinin natin dito sa weekly, medyo nagkaroon ng week dito. Medyo nag-hold, guys, Okay, pero of course, remember, hindi po natin to aalisin yung ruling natin dito, So, trend is our friend. Okay, ayan, So, pwedeng malaglag sa 27. Okay. So, yun na siguro yung pinaka worst case for ALI. Pero kung mag-hold naman yan, so, dito or dito, guys, sa may 200, of course, much better. Pero, mas magandang opportunity if ever man na malaglag dito, sa baba. So, hindi magandang opportunity to kung nakabili ka rito sa taas. Ayan. So, bakit? Siyempre, mas matatagalan ka makarecover yung port mo, Ayan. Sa daily chart, ayan. So, nag-hold na rito kanina. So, yung confirmation natin bukas, kung magbabounce or mamumula ulit. So, pagka namula, may chance na dumiretso dito. Ayan, sa may 200-day moving average. Malapit sa 32, 31 support. Ayan. Of course, yan, next support. And remember, guys, so, still downtrend, guys. Lower, high, lower, low. Ayan, Okay. So, pagka nag-bounce, it doesn't mean na bullish na yan. Okay. So, unless na lang ako mag-print ng higher low saka higher high. So, as of now, still downtrend. Tapos, last, globe. Check natin yung globe sa weekly chart. Okay. Humaba ang wick dito, tas bumalik sa may taas na support. Goods yan. Okay. So, kung magkakaroon ulit to ng momentum, so possible magkakaroon dito ng basing, medyo magsa-sideways dyan, then push dito, guys. Ayan, sa 2-2, Ayan, so tingnan natin. So, bounce play ang natin dito, guys. Ang tinitignan. Since oversold na nga, tas bumaloktot na ngayon, Bumaloktot sa yung kanyang RSI.
And yung target, of course, sinabi na natin kanina, malapit dito sa 2.2. Ayan. And overall, mabalik tayo dito sa weekly. Ito yung tsura niya. Ayan. So, medyo sideways. Okay, ayun, no? Yung kanya itsura sideways. Ayan, pero matagal, ano? Walang breakout na nangyari. Ayan. Pero once naman na mag-breakout, ay mas magiging solid yung rally na to. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.